yung some of the what Chinese President Xi Jinping had said, direktiba sa kanilang People's Liberation Army, maghanda sa maritime military struggles and protect yung maritime rights po ng China. Ito ba, dapat po ba nating ikabahala ito, Professor? Para po sa akin, nakakabahala po talaga yung ganyang klaseng statements. At para sa akin, yung mga ganyang klaseng statements ay nakakapagpapalala lamang ng mga anxieties natin na kinakaharap sa South China Sea. At nakita ko dito na ang China ay nagkakaroon na rin ng tinatawag natin na hardening of position when it comes to territorial dispute in the South China Sea. At para sa akin po, ay hindi magandang senyales po yan. Kasi po, pag nagkaroon ng hardening ng position ang mga parties involved in the conflict in the South China Sea, wala pong ibang patutunguhan yan kundi gulo. Kaya ang gusto po nating i-emphasize dito, na sa halip na magkaroon tayo ng military preparation, dapat i-emphasize natin yung preventive diplomacy. Paano maiiwasan ang military conflict sa halip na maghanda sa isang military conflict. Kaya para sa akin, hindi po magandang sign yung recent statement ni President Xi Jinping. Okay. And in answer to what President Xi Jinping said, ito po, sumagot po si Secretary Gilberto Chodoro. Sabi nga niya, the military formally will embark na itong Comprehensive Archipelagic Defense Concept or yung CADC. Ito ba ang tamang sagot para dun po sa pinahayag po ni President Xi Jinping? Ito ba ay sa tingin nyo makakabuti o mas makakaagrabyado po sa nagiging tensyon na po dyan po sa West Philippine Sea? Sa context po ng efforts natin for a peaceful settlement of dispute in the South China Sea, ay hindi po nakakatulong. Kasi sa atin din, nagkakaroon na rin din po tayo ng hardening of position. Military preparation po ang ine-emphasize natin. Para po sa akin yan, hindi po nakakatulong yan sa de-escalation of security situation or security threats sa South China Sea. Kaya nga both sides po ay nagkakaroon ng hardening position. Kaya mas lalo pong tumataas ang aking pangamba. Dahil yung mga parties concerned, Pilipinas, China at iba pang bansa, ay piniprivilege po nila yung military preparation rather than prevention of military conflict. Ngayon, maganda po yung comprehensive archipelagic defense concept, dahil kailangan talaga nating i-defend yung ating archipelago. Pero kung i-defend po natin yung archipelago sa laban sa isang bansa, ay para po sa akin ay dihado po tayo dahil hindi po tayo mananalo sa kahit anong giyera na i-involve po natin. Ang preparation na gusto ko po ay archipelagic defense, ay defense against transnational organized crimes, defense against illegal fisher, defense against environmental destruction around our archipelago. Yun po, pero kung ang purpose po ng defense po natin ay to prepare for a possible war with any nation, ay para po sa akin ay hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Dahil wala naman pong gera na pwede nating ipanalo at wala pong nananalo sa gera. Yan po ay ipinakita na ng current conflict po between Russia and Ukraine, Israel and Hamas, Korean War, Vietnam War, war in Iraq, war in Syria, war in Afghanistan, na ipakita po na wala pong nananalo sa giyera. Kaya sa halip po na maghanda po tayo sa giyera, paghandaan po natin ang kapayapaan. Yun po ang lagi kong ine-emphasize kasi yung problema po natin sa South China Sea, hindi naman po problema yan na tinatawag na mag-asawa na irreconcilable differences. Mamamanage po natin yung conflict dyan. Mapag-uusapan po yan. Maninegotiate po yan. May mga peaceful approaches po dyan. Marami pong mga cooperative undertakings na pwede nating ipursu. Kaya po, ang problema po natin sa South China Sea ay hindi po rason para mag-annulment o mag-deport dahil hindi po yan issue of irreconcilable differences. We can manage our differences.